Breaking news! Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 7 bilyong pisong investment plan ng Mitsubishi Motors Corporation sa Pilipinas sa susunod na 5 taon dahil ito ay lilikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ang President and CEO ng Mitsubishi na si Mr. Takao Kato ay nagsagawa ng courtesy call sa Pangulo sa Malacanang noong Huwebes at tinalakay ang plano ng pamumuhunan sa kanyang kumpanya para sa bansa. Sinabi ni Kato na kasama sa expansion plan ng Mitsubishi Motors ang pagdaragdag ng bagong production model sa pasilidad ng planta ng Mitsubishi sa Laguna. Sinabi ng Pangulo na ang Mitsubishi Motors Corporation ay isasama sa Revitalizing Automotive Industry for Competitiveness Enhancement Program ng gobyerno. Isa itong bagong proposed version ng Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program. Inaasahan niya na ang pagsasama ng Mitsubishi Motors ay makakatulong sa mga plano ng pagpapalawak nito. Ngayon mga kababayan, paano ito makakatulong sa ating ekonomiya? Number 1 dito ay ang paglikha ng mga trabaho. Ang pag-invest ng Mitsubishi Motors ay magbibigay ng mga oportunidad sa trabaho para sa Pilipino, lalo na sa sektor ng paggawa. Maliban dito, tataas din ang ating ekonomiya. Ang pag-invest ay makakatulong sa pagtaas ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga oportunidad sa negosyo at paglikha ng mga trabaho. Hindi lang yan mga kababayan. Lalakas din ang industriya ng automotive sa bansa. Ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng industriya ng auto sa Pilipinas na makakatulong sa pagtaas ng ekonomiya ng ating bansa. At hindi lang yan mga kababayan, papalakasin din ito ang mga infrastruktura sa Pilipinas. Dahil ang pag-invest ng Mitsubishi Motors ay makakatulong sa pagpapalakas ng infrastruktura sa Pilipinas lalo na sa sektor ng transportasyon. Ang mga posibleng epekto nito sa ating ekonomiya ay ang pagtaas ng GDP, pagbaba ng employment rate sa Pilipinas at pagtaas ng mga oportunidad sa negosyo. Ngayon mga kababayan, sino-sino ang makikinabang sa malaking proyekto nito? Una na dyan ay ang mga manggagawa. Ang mga Pilipinong manggagawa ay ang mga makikinabang sa paglikha ng trabaho sa sektor ng paggawa ng mga sasakyan. Pangalawa ay ang mga lokal na negosyante. Ang mga lokal na negosyante ay makikinabang sa pagtaas ng mga oportunidad sa negosyo sa sektor ng mga sasakyan. And of course mga kababayan, ang mga consumer. Tulad nating mga consumer ay makikinabang din dito sa proyekto ng Mitsubishi at in partnership sa gobyerno. And of course mga kababayan, pati ang mga magsasaka. Malaking tulong ang mga sasakyan sa mga magsasaka sa kanilang pag-import, pag-transfer, pag-export ng kanilang mga sakahan o mga produkto sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Pati mga lokal na pamahalaan ay makikinabang din dahil tataas ang mga rekusyo sa buwis na makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang mga serbisyo sa publiko. Alam nyo ba mga kababayan na ang Mitsubishi Motors Corporation ay isang multinational na tagagawa ng sasakyan na itinatagpa noong April 1970 na nagpapanatili ng mga pasilidad sa produksyon sa Japan, Thailand, Indonesia, Vietnam, China, Russia at dito sa Pilipinas. Ang kumpanyang ito sa kabilang banda ay isang 100% naganap ng pagmamay-ari ng subsidiary ng Mitsubishi na nagsimula sa operasyon bilang Chrysler Philippines Corporation noong 1963 bilang assembler at distributor ng mga Dodge at Plymouth na mga pampasaherong sasakyan. Ang kumpanyang ito ay mayroong manufacturing plant na matatagpuan sa Santa Rosa, Laguna na may 50,000 units ng annual production capacity. Ito ay may potensyal na lumawak pa sa 100,000 na units bawat taon. Noong November 2024, ang industriya ng sasakyang dimotor ay nakabenta ng 425,208 na mga units, kung saan ang Mitsubishi ay naka-corner sa 19% domestic market, ngunit pangalawa lamang sa Toyota na may 46%.
Ito po ay pinagsama-sama na po natin lahat ng pangangailangan ng isang nag-a-apply para sa trabaho, hindi lamang dito sa Pilipinas, pero kundi pati sa abroad. Mas mabigat at mas malakas ang suporta ngayon ng pamahalaan para naman kayo ay mas may kakayanan upang makakuha ng magagandang trabaho. Binababa po natin ang unemployment rate, pakaunti na lang ng pakaunti ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit, hindi pa kami tapos doon. Ay kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, dapat yung tinatawag na quality job na may potential na ma-promote, na maging mas maganda. Napakahalaga po ng ang kooperasyon ng mga sa private sector, mga negosyo, mga negosyante po, mga korporasyon. Andito po si Ma'am Tessie Coson, siya ay mula sa simula, lagi siyang nandiyan. At binuksan niya sa SM ng mga mall, nagbukas sila ng mga job fair na ganito at naging napaka-successful. Kaya't naman, pinagsama-sama natin lahat ng mga iba't ibang sektor upang matiyak na handa ang ating mga prospective employees na makapagtrabaho. Yung aking nabanggit na mga quality jobs, kapag nakita natin, pagpatuloy po namin itong programa ito para lahat naman ng ating mga kababayan ay mabigyan ng pagkakataon upang makahanap ng magandang trabaho para sa kanilang hanap buhay, para sa kanilang pamilya, at kasama na rin dyan para sa Pilipinas. Itong Job Street Career Con 2025, in partnership ito sa DOLE rin, no? Kasi yung Job Street has been a partner for quite some time ng Department of Labor and Employment para sa conduct ng jobs fair, employment facilitation, and related services para yung access ng mga job seekers sa mga available na jobs. Ang na-registered na job vacancies more or less more than 5,000. No? So we are hopeful na sana, mahigit sa kalahati sana ay mapilapan, no? Para yung mga job seekers ay uuwing masaya, may ngiti sa labi at magbabalita sa kanilang pamilya na bukas ay bagong umaga tungo sa isang bagong Pilipinas.